Magandang umaga po. Ako po si Antonino Ganancial. Ang aking kwento ay tungkol sa alamat ng pinya. Noong unang panahon, merong mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang bugtong na anak. Kaya't lumaki si Pinang na laki sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niya ang gawin ang mga ituturo ng ina. Kaya't pinababayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan ito sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa na pagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang ang gumawa sa bahay. Isang araw sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang pospro. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad itinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa at tatanong ng kanyang anak, kaya't nawika nito. Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong sa akin. Dahil alam niya na galit na ang kanyang ina, ay di nang mimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala na si Aling Rosa. Tinawag niya ang anak, ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naganda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, ay magaling-galing na si Aling Rosa. Nahanap niya si Pinang, tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niya ang mabuti hanggang sa ito'y mamunga. Laking pagkamangha niya ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bungang nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapaligiran ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang. Sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Nalagaan niyang mabuti ang halaman at itinawag itong pinya. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking kwento.